Ang bawat gabi ni Gabe ay nagiging mas makulay at puno ng pagninilay. Habang binabaybay ang mga tahimik na pasilyo ng St. Michael's Academy, hindi na siya basta janitor na naglilinis ng mga salamin at sahig. Tila ang bawat gabi ay nagsisilbing isang bagong pahina ng kwento na isinusuong niya, at ang bawat pagkikita nila ni Elena ay isang bagong kabanata. Ngunit hindi lingid kay Gabe na may isang bagay na hindi pa niya kayang ipaliwanag. Ang unti-unting pagbabago ng nararamdaman niya para kay Elena. Sa bawat usapan nila, sa bawat ngiti nito, sa bawat pagtulong niya sa mga gawain ni Elena, nararamdaman niyang may lumalalim na koneksyon. Sa isang gabi ng linggong iyon, habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang pag-aayos sa mga papel at pagsusuri ng mga tula ng mga estudyante, hindi na nakapagpigil si Gabe. Elena, nagsimula siya, hindi tiyak kung paano sisimulan. Minsan naiisip ko, bakit ako andito? Bakit ako nagpapakabihasa sa mga gawain ng iba? Hindi ba't may sarili rin akong mga pangarap? Si Elena na abala sa pagsusuri ng isang sanaysay ay napatingin sa kanya. Ang mata niyang matalim, ngunit puno ng pag-unawa. Gabe, hindi mo kailangang itanong yan. Minsan, ang mga tao, hinahanap nila ang lugar nila sa mundo sa mga simpleng bagay. Ang mga pangarap, hindi naman laging kailangang malaki. Baka nga ang pinakamahalaga, yung mga maliliit na hakbang na ginagawa natin araw-araw. Tumahimik si Gabe, naguguluhan sa mga salitang iyon. Para bang may mga piraso ng buhay na biglang sumanib sa kanya. Hindi lang siya janitor. Hindi lang siya isang tao na laging nakatago sa likod ng mga gawain. Marahil, ang pagiging naroroon para sa ibang tao ay may kahulugan din. Tinitigan siya ni Elena. Ang mga mata nito ay puno ng kabighanian at malasakit. Bakit, Gabe? May gusto ka bang ibang gawin? Nag-atubili siya. Siguro, hindi ko alam kung paano magsimula. Hindi ko alam kung saan mahahanap ang daan. Tumayo si Elena at lumapit sa kanya. Walang alinlangan, inabot niya ang kamay ni Gabe. Hindi mo kailangang maghanap mag-isa. Sa bawat hakbang na gagawin mo, nandyan ako. Wala akong ibig sabihin kundi tulungan ka. Hindi mo kailangang mag-isa. Nagulat si Gabe. Hindi dahil sa simpleng pagkilos ni Elena, kundi sa kabigatan ng mga salitang iyon. Sa mga taon ng kanyang buhay, hindi pa niya naramdaman ang ganitong klaseng alalay. Ang tinig ni Elena ay parang isang gabay na nag-aanyaya sa kanya upang magpatuloy. Gabe, patuloy ni Elena. Huwag mong kalimutan na sa bawat hakbang mo, andyan ang mga tao na magpapalakas sa iyo. Lahat tayo, may kwento, may mga pangarap, at may dahilan kung bakit tayo andyan. Pati ikaw, may dahilan kung bakit tayo nagkakilala. Ang mga mata ni Gabe ay naglalaman ng pagdududa at pagnanasa. Pwede ba na mapunta ako sa iyong mundo? Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Ngumiti si Elena. Ang mga mata nito ay nagsimula ng magbigay ng isang tahimik na sagot. Huwag mong gawing komplikado. Sabayan mo ako sa pagsulat ng kwento natin, Gabe. Walang mali, walang kasalanan sa simpleng mga hakbang. Habang ang mga salitang iyon ay umabot sa kanyang puso, isang alon ng pakiramdam ang dumaloy sa katawan ni Gabe. Tila ba ang bawat pagnanasa at pangarap na matagal na niyang itinago
ay isang aklat na sa wakas ay simula niyang basahin. Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang mga gabing magkasama silang dalawa sa faculty room. Hindi na lang sila nagtutulungan sa mga gawain o nag-aayos sa mga papel. Habang dumadaloy ang mga araw, napansin ni Gabe na mas naging personal ang kanilang mga usapan. Huwag na nating kalimutan na siya at si Elena, bagamat magkaibang mundo, ay pareho nilang naiintindihan ang hindi masabi. Isang gabi, habang sila'y magkasama sa isang silid, nagbahagi si Elena ng isang lihim. Alam mo, Gabe, hindi ko rin alam kung anong plano ko sa buhay. Ang tingin ko sa sarili ko, hindi ko kayang makipagsabayan sa ibang tao. Minsan, natatakot akong walang mangyari. Tumingin si Gabe kay Elena. Ang kanyang mga mata'y puno ng pangunawa. Hindi ka nag-iisa, Elena. Lahat tayo may takot. Pero kailangan nating magtiwala kung anong darating. Tumango si Elena, at mula sa mga salitang iyon, nakita ni Gabe ang isang uri ng liwanag na umangat mula sa madilim na mundo ni Elena. Isang uri ng pagkakaunawaan na nagpapatibay sa ugnayan nilang dalawa. Minsan, si Gabe ay naglalakad sa pasilyo ng St. Michael's Academy. Ang notebook na ibinigay ni Elena ay nasa kanyang bag. Ang mga pahina ng kwento ng mga estudyante ay nagsilbing gabay sa kanya. Ngunit higit sa lahat, ang mga kwento nila ni Elena ay nagsimulang maging isang aklat na magkasama nilang isinusulat. Walang mali, walang takot.